Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Casimiro Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Gabi na, sa tent, huminga si Aaron, at puno ng pawis ang kanyang noo. Nang makaipon siya ng lakas, bahagyang iminulat ni Xiao Tao ang kanyang mga mata. Tumayo si Aaron at tumingin kay Xiao Tao, okay ka lang. Umiling si Xiao Tao, salamat, Mr. Han. Okay lang si Xiao Tao. Nakakaabala para sa iyo. Aaron ngiti, hindi nagsalita, bumalik sa kanyang kama. By the way, Mr. Han, where's my cousin? Gabi na. Dapat na akong magpahinga. Nga pala, hindi ako nakinig sa shuhay kanina. Ang mga taga-nayon sa nayon ng Huyo ay may. Bakit may pinsan ka? Ay, pasensya na. Nakalimutan kong hindi mo naalala, Aaron. Nakangiti si Xiao Tao, lumaki si Xiao Feng kasama si Xiao Tao mula pagkabata mga bata. Aaron nodded, pamilyar na mga tao o masaya na karaan, talagang madaling gisingin memorya ng mga tao. Si Brother Xiao Feng ay isang napakakakaibang tao. Hindi siya makapagsanay, ngunit ang kanyang mga ideya ay napakalaya. Palagi siyang nakakagawa ng maraming kakaiba at kawili-wiling mga bagay. 5 taon na ang nakalilipas, siya ay kinuha ng isang kakaibang matandang lalaki, na sinasabi na siya ay tinuruan ng ilang mga kasanayan sa mekanismo simula noon, hindi ko na siya nakita muli. Sabi ni Xiao Tao, kasanayan sa mekanismo, sumimangot si Aaron. Well, oo, ngumiti si Han Sunny, parang marami kang iniisip. Ngumiti si Xiao Tao, ngunit hindi nagtagal ay natalo, ngunit hindi ko pa rin matandaan ang sinabi sa akin ng patriarka. Kung naaalala ko, matutulungan kita. Panipi, hindi mahalaga. Tadhana ito. Hayaan mo na. Siya nga pala, Xiao Tao, nag-iisa ka lang, kaya sinama na kita kahit delikado ang sumunod sa akin, mas mabuti na ngayong nahanap mo na ang iyong pinsan pwede ka, sumama ka sa kanya, Aaron. Mr. Aaron, pinapaalis mo ba si Xiao Tao? Si Xiao Tao, natuwang-tuwa pa, ay biglang nanlumo nang marinig niya ang mga salita ni Aaron. Sa magaganda niyang mga mata, nangingilid na ang mga luha. Itinuring na niya ang Aaron bilang ang taong gusto niya. Bagamat ito ay para sa lihim na kayamanan ni Pango, alam niya sa kanyang puso na ang gusto niya ay Aaron lamang. Gayunpaman, natatakot siyang ipahayag ang intensyon na ito. Natatakot siya na ang Aaron ay tumanggi, kaya kahit na ang status quo ay hindi mapanatili. Simple lang ang ideya ni Han Sanchen. Bagamat talagang gusto niyang isama si Xiao Tao, ang layunin niya ay gamitin ang Pango-Axe, ngunit hindi ganoong makasarili si Han Sanchen. Kung ang Xiao Tao ay may magandang tahanan, hindi naiisip ni Han Sanchen na basbasan si Xiao Tao. Para sa Nayoner at Ivory, tiyak na gagawin ito ng Aaron, kahit na ito ay kamatayan, ngunit ito ay kanyang sariling negosyo pagkatapos ng lahat. Paano siya makakaladkad ng iba pababa? Hindi kita itinataboy, ngunit gustong magpaliwanag ni Han Sanchen, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang makita niyang tumulo ang luha ni Xiao Tao. I won't go. Magpapahinga ka ng maaga, and you'll be on your way tomorrow. Dahil doon, umatras si Xiao Tao sa kubrekama at mahinang humikbi. Kinaumagahan, maagang nagising si Han.
Pag-akyat sa kalapit na kabundukan at pagtingin sa puting nyebe, ang Aaron ay nakadama ng kalmado, komportable at komportable. Sa sandaling ito, isang hakbang ang dumating. Hindi na kailangang tingnan ito ng Aaron. Nahulaan na niya kung sino iyon sa tunog ng mga yabag niya. Maaga pa, nakangiting sabi ni Chufang. Walang sinabi si Han Sanchen na nakangiti. Tingnan ang Aaron, huwag sumagot. Saglit, ang kapaligiran ay medyo mapahiya. Si Chufang ay nag-isip sandali, pinilit na tumayo sa tabi ng Aaron, alamin ang kanyang hitsura, harapin ang kagubatan ng grupo, likod ng kamay at tumayo. Ano ang gagawin, iniisip mo si Xiao Tao? Aaron isang leng, ngumiti, isang napakagandang babae, maamo, mabait, at mag-iisip para sa iba. Well, oo, maamo at mabait si Xiao Tao, pero minsan napakasimple niya para lokohin. Chu Feng daw. Si Aaron ay ngumiti at umiling, kung mayroon kang sasabihin, huwag magpatalo sa paligid ng bush. Well, I'll be frank. Si Xiao Tao ay isinilang sa isang paraiso, at bihira siyang makitungo sa mga tao, kaya hindi siya masyadong makitungo sa mga tao, at madaling malinlang ng ilang mga retorika. Kung isang araw ay malalaman niya, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Sino ang naghintay ng ilang taon? Chu Wind Cold Voice Wei. Tumigil ka na sa pagchichismas. Pinsan ako ni Xiao Tao, at palagi niya akong gusto. Ngayong nandito ako, aalisin ko siya. Kung matalino ka, matutulungan mo kami, kung hindi. I asked last night, she wants to stay. If you don't mind, you can go with me, para magkaayos kayo. Aaron. Sa sandaling matapos ang mga salita ni Aaron, biglang, sa kalangitan, isang malaking kutsilyo sa kusina na halos 30 metro ang taas ay biglang tumama kay Aaron. What the hell, nakasimangot si Aaron at hindi makatawa o umiyak kahit sandali. Aaron ng isang swerte, enerhiya magtipon sa kamay, direktang kamay block kutsilyo kusina. Ang malaking kutsilyo sa kusina ay biglang natunaw na parang ice cream sa mainit na araw. Hindi masyadong tumugon ang Aaron. Ang likido ay agad na nagbigay ng Aaron ng isang malaking paliguan ng putik. Kahit na ang mga bagay na ito ay hindi nagdala ng anumang pinsala sa Aaron, ngunit Aaron ay napakalungkot. Halika ulit. Bahagyang umiinom si Chu Tian, mabilis na kumuha ng ron sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinunog ito sa hangin. Sa abo, isang itim na anino ang biglang sumugod patungo sa Aaron. Habang papalapit ito ng papalapit sa Aaron, ang anino ay nagiging mas malaki at mas malaki. Kapag ito ay 3 metro sa harap ng Aaron, ang anino ay isa ng higanteng souna na may diameter na 10 metro. Para saan ito? Si Han Sanchen ay nagbigay ng mapait na ngiti at ginamit ang kanyang lakas para pantirya ang souna. Bagamat ayaw niyang saktan si Chufang, hindi niya magawang paglaruan ang sarili niya tulad ng ginawa niya ngayon. Agad na hinaharangan ng enerhiya ng Aaron ang souna 1 metro ang layo. Magsasalita na sana si Aaron, biglang. G. Isang napakalaki at sobrang malupit na tunog ang biglang lumabas mula sa souna. Biglang naramdaman ni Aaron na halos mabingi ang kanyang mga tenga, at ang kanyang buong katawan ay tila nanginginig sa tunog. Ano ba naman itong batang ito? Ang Aaron ay talagang walang imak. Gusto lang niya itong turuan ng leksyon, ngunit sa sandaling handa na siyang itaas ang kanyang kamay, nalaman niyang tila medyo nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Gusto pa niyang iyuko ang kanyang ulo at pakiramdam niya ay naninigas ang kanyang leeg. Hoy, hey, gusto mong gumalaw kapag nataman mo ang boses kong demonyong bangkay. Malamig na tumikim si Chufang, at pagkatapos, sa kanyang kamay, may nasusunog na dilaw na ilaw ng fu, mahigit 12 puting transparent na linya ang lumilipad mula sa kanyang kanang palad sa isang iglap, direktang nakaugnay sa katawan ni Aaron. Ang kanyang kanang kamay 5 daliri ay gumagalaw, ang katawan ni Aaron ay hindi inaasahan din na hindi mapigil ang sumunod na gumalaw ng magkasama. Pagkatapos, tumawa si Chufeng, kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang mga braso, at idinikit ito sa kamay ni Aaron. Pagkatapos, kinokontrol niya ang paggalaw ng katawan ni Aaron, hinahayaan niyang hawakan ni Aaron ang kutsilyo sa magkabilang kamay, at dahan-daang itinaas ito sa ere. Sumandal siya, parang tinadtad. Pagkatapos ng ilang pagkaantala, tila nakahanap na siya ng perpektong posisyon. Sumimangot si Aaron. Anong pinaglalaroan nitong lalaking ta? Sa oras na ito, may tunog ng footwork sa di kalayuan. Si Fu Mei,
Ayon sa plano kagabi, ay mabilis na naabutan si Xiao Tao. Mr. Aaron, tumigil ka na. Ngayon lang, nagmamadaling pumasok si Fumei at sinabing inaaway ni Aaron ang kanyang pinsan, kaya nagmadali siyang umakyat. Oo nga, nakita niya si Aaron na may hawak na kutsilyo para tagterin si Chu Fang. Sa pagmamadali, sumigaw si Xiao Tao. Ngumisi si Chu Fang at gumagalaw ang kanyang kanang kamay. Ang Aaron ay may hawak na malaking kutsilyo. Biglang kumislap ang katawan ni Chu Fang. Ang kutsilyong ito, walang kinikilingan, tumama sa dibdib ni Chu Fang. Gayunpaman, nakalkula na ni Chu Fang na ang kutsilyong ito ay hindi makakasakit sa kanyang buhay. Poof! Bumukas ang kaliwang dibdib ni Chu Fang. Marahas na lumiit ang kanang kamay niya. Biglang naramdaman ni Aaron na lumuwag ang kanyang katawan. Bumagsak din si Chu Fang sa lupa, at ang kanyang bibig ay nabasa ng dugo. Pinsan, si Xiao Tao ay nagmamadaling pumunta sa gilid ni Chu Fang at tiningnan ang dugo sa kanyang dibdib. Para sa isang sandali, siya ay nababalisa at naguguluhan. Paano kaya iyon? Agad na lumuha si Xiao Tao, ang kanyang isip ay simple, kung paano maunawaan ang pagganap ng mga opera na ito. Kahapon, noong nasugatan ka, nakipag-chat ako sa dalagang ito saglit. Hindi ko alam na may asawa si Aaron. Natakot ako na baka lokohin kanya, kaya pinuntahan ko siya para makipagtalo. Bagamat ako tulad mo, kung gusto mo siya, ang pinsan ko ay magpapala sa iyo, gusto kong bigyan kanya ng katanyagan, ngunit sinabi niya na pinaglalaroan ka lang niya, sabi ko sa kanya, ngunit hindi ko alam na siya ay nagalit at pinatay ako, malungkot na sabi ni Chu Fang. Pinsan alternasyon, habang nakatingin kay Chu Fang na iniisip ang kanyang sarili, si Xiao Tao ay labis na naantig. Then, she raised her head and looked at Aaron angrily, Mr. Aaron, my cousin is also for my good. Kahit ayaw mo, hindi mo naman siya kailangang patayin, di ba? Umiling si Han Sanchen at bumantong hininga, hindi ko siya pinatay. Isa lang itong dulang idinirekta at ginampanan niya. Acting. Aaron, you can say that. Hindi mo naman ako pinatay di ba? I held your hand and asked you to cut me. My accomplishments are not as good as you. Can I control you? Shubris sa oras na ito malamig na boses paraan. Ang mga salita ni Aaron ay nakabara sa kanyang lalamunan, totoo naman. Gayunpaman, alam niyang walang naniniwala sa mga sinasabi niya. Ngunit sa totoo lang, kahit na si Chu Fang ay tila walang anumang mga nagawa, ang kanyang kakaibang paglalaro ay medyo hindi mahuhulaan. Ang Aaron ay talagang kontrolado niya sa oras na iyon. Mr. Aaron, sobra ka naman. Hindi maipaliwanag ni Xiao Tao ang Aaron. Agad niyang binuhat si Chu Fang, at pagkatapos, hawak si Chu Fang, lumayo, ngunit hindi iyon ang direksyon ng kampo. Obviously, she is going to part with Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.